Okay, mga ka-farmer, magandang araw. Welcome back. Nga pala mga ka-farmer, andito tayo sa ating ampalaya ngayon na Trident F1. Intended for 29 harvest na to bukas. At ngayon, may nakasabit. Ayun. Intended for 29 harvest bukas. Tapos ngayon nag-aabono. Yung abono natin mga ka-farmer, ito lang yung winner. Tapos binobroadcast lang natin dyan. 3 kilo lang to mga ka-farmer sa 160 na puno. Pero mukhang dito maubos. Kunti na lang yung lalagyan. Ilan ng puno na lang. Tapos marami pa to. Higit 1 kilo pa to. At wala tayong nitrabor mga ka-farmer kasi nirirekta na natin doon sa dahon yung calcium zinc, calcium boron and zinc. Kahit hindi tayo magnitrabor, mayroon na rin naman tong winner kasi may calcium na rin tong konti yata ang winner, kalimutan ko. Pero may magnesium, boron at boron ito mga ka-farmer. Kaya maganda yung winner. Pero yung nitrabor, inalis na lang natin. Lalo na ganito, binobroadcast natin pero umaasa lang tayo sa dilig. Yung huling ulan kasi dito mga ka-farmer, yung bago pa magpasko, before pa magpasko yung huling ulan. Tapos umaasa lang tayo sa dilig, kaya dyan natin nilalagay medyo malapit sa puno kasi pag basa nito ng tubig, maano diyan papunta dito hanggang mga 2 feet ang distance. Kaya okay lang dyan nilalagay. Yung mga root hair kasi dyan malapit sa puno ng ampalaya, ano na yan hindi na yan sumisipsip, matatanda na. Kaya dito na tayo sa mas malayo kasi yung mga ugat dito layo na inaabot. May mga pangilan-ngilan ng tama ng fruit fly dahil hindi na tayo gaano nag-i-spray dito. Kaya bukas pagkatapos ng harvest, mag-spray tayo mga ka-farmer. Yan. Para makontrol. Tsaka ready na rin tong isagawa yung plat sa panibagong tanim na naman mga ka-farmer. Kung nakikita nyo yan, alisin yung damo, tapos bubungkalin na naman yan siya para taniman ng bago, para may ano na naman uli. Yan, maraming class B kasi matanda na itong puno natin, pero at least papaano mayroon pa rin. Okay, yun lang muna mga ka-farmer, hanggang sa susunod.